Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Isa sa mga sinasabing co-incorporator ng Pogo Hub sa Bamban-Tarlac, sumuko sa NBI. Matapos ang naging pagdinig ng Senado kagabi, October 8, sumuko sa National Bureau of Investigation si Merle Joy Castro, isa sa mga kapwa-akusado ni dating Mayor Alice Guo sa kasong Qualified Human Trafficking, kaugnay ng operasyon ng Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Sa kanyang pagharap sa Senate hearing, ipinahayag ni Castro ang pangamba sa magiging hinaharap ng kanyang mga anak, ngayong kailangan na niyang harapin ang kasong isinampa sa kanya. Itinanggi rin ni Castro na isa siyang co-incorporator ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated o ang Pogo Hub sa Bamban. Nanindigan itong biktima lang siya ng identity theft o nagamit ang kanyang pagkakakilanlan ng walang pahintulot. Iginiit din ni Castro na wala siyang pinirmahan na anumang dokumento na may kinalaman sa Hongsheng, at katunayan ay hindi pa siya nakakapunta sa Pogo Hub sa Bamban. Nagpasalamat naman si Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Hontiveros kay Castro para sa pagsuko nito. Samantala, pagtakbo ni FPRRD sa pagkasenador sa 2025 elections, fake news. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo, na tatakbong senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Ito ang nilinaw ni Panelo sa gitna ng mga ulat na umatras na umano ang dating Pangulo sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City para kumandidato sa pagkasenador. Aniya, fake news ito. Isa ding close aide ni ex-PRRD na tumangging pangalanan, ang nagsabing hindi tatakbo bilang senador ang dating Pangulo. Bagamat kinumpirma nito na kasalukuyang nasa Metro Manila si Duterte, nilinaw naman niya na nagtungo siya sa NCR para sa ilan niyang prior commitments. Nilinaw din ito na hindi nag-withdraw ng kandidatura sa pagka-alkalde ng Davao City si ex-PRRD. Una nang naghain sina Duterte at kanyang mga anak na sina Baste at Paulo Duterte para sa pagka-alkalde, vice-alkalde at kongresista ng unang distrito ng Davao City nitong Lunes, October 7. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.